Sinasabi nila na ang kambal madalas ay may kaluluwa. Ngunit walang nagsasalita tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ang isa sa kanila ay isinumpay. Isang disyerto na kalsada sa bundok sa Ambon. Dalawang figura, dalawang babae, ang magkadikit na nakaupo sa isang lumang kubo na pawid, ang lamparan ng langis ay kumikislap. Sa labas, may gumagapang sa bubong. Loisa, Hikbi. Ate, bakit tayo? Bakit ang mga magulang natin namatay ng ganito? Lisa, sumisigaw. Hindi aksidente yon, Loisa. Parusa yon. Utang ng dugo na hindi pa nababayaran. Isang flashback, ang mga gulong ay mabagal na umiikot, ang mga preno ay tumitili, ang kotse ay bumabagsak sa gilid. Isang namamaos na sigaw. Noong 2005, isang aksidente ang nangyari sa aking mga magulang. Sinabi ng pulis na ito ay isang mekanikal na aksidente. Pero alam ko may nagpakawala ng preno. Isang taong walang mukha. Isang kaluluwa na hindi pa nakakalabas. Si Lisa ay tahimik na nagsindi ng kandila, pinutol ang kanyang kamay, at tumulo ang dugo sa isang lumang larawan ng isang babae. Ang sinaunang Latin na sumpa ay umalingaw-ngaw. Hindi ko piniling maging isang itim na salamangkero. Ngunit kapag ang hustisya ay tahimik, kadiliman ang tanging daan patungo sa katotohanan. Sigaw ni Loisa. Binuksan ni Lisa ang kanyang mga mata at tumingin ng diretsyo sa kamera. Lisa, pabulong. Kapag nalaman mong ang pumatay sa iyong mga magulang ay ang taong natulog sa tabi nila at naging isang aswang sa anyong tao. Naniniwala ka pa rin ba sa liwanag, Loisa? Tunog ng iyak ng sanggol. Bulong, aswang-aswang. Unti-unting lumilitaw ang teksto sa itim na background. Aswang, need blood earlier. Base sa totoong kwento. Sabi nila biglang dumarating ang kamatayan. Pero naniniwala ako may mga pagkamatay na nakaplano, parang isang tiyak na paghiwa sa kapalaran. Ang tumitili na tunog ng preno, ang tunog ng nababasag na salamin, ang nakakadurog ng puso na hiyawan. Nawala ng kontrol ang kotse, bumulusok sa bangin. Madilim ang eksena. Dalawang kapatid na babae sa libing. Sa isang simpleng punerarya sa probinsya, dalawang kambal na babae ang nakasuot ng itim. Ang isa ay umiiyak na parang ulan, Loisa. Ang isa ay hindi kumikibo, Lisa. Ang kanyang mga mata ay parang bato. Loisa, umihikbi, may hawak na portrait. Bakit ang mga magulang ko? Bakit naging ganito ang lahat? Lisa, sa isang mapagpasyang boses. Hindi ito ang katapusan, nito ang simula. Close up, nakatutok ang mga mata ni Lisa sa isang lalaking nakatayo sa malayo, si Tito Elmer, umiwas ng tingin. Mga kakaibang palatandaan. Binuksan ni Lisa ang trunk ng lumang kotse, tahimik na sinisiyasat ang mga tinanggal na preno. Nadiskubre niya ang mga bagong hiwa, hindi natural na pinsala. Alam kong may gustong patayin ang mga magulang ko. And I swear malalaman ko. Dalawang personalidad, isang tahanan. Magkasama sina Lisa at Loisa sa isang cabin sa gilid ng kabubatan. Ang isa ay tahimik, ang isa ay nalilito at puno ng pananampalataya. Loisa, mahinahon. Kailangan nating magpatawad, kailangan nating magpatuloy. Hindi tayo mabubuhay ng may puot magpakailanman. Lisa, malamig na gambala. Magpatawad. Sa mundong ito, ang nagpapatawad ang unang namamatay.
Tumingala si Lisa sa altar, kung saan ang larawan ng kanilang mga magulang ay kumukupas sa usok ng insenso. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay ang isang papel na may mga sinaunang simbolo, isang spell. Scene 5, ang dibisyon ng laman. Isang gabi, aksidenteng nadiskubre ni Loisa si Lisa na lumabas ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng buhok, dugo ng manok at isang oil lamp. Loisa, nataranta. Ate, anong ginagawa mo? Ito ba ay black magic? Lisa, nakatingin sa kanyang mga mata. Gusto mo bang mabuhay, Loisa? Saka huwag mo akong tanungin ng mga bagay na hindi ko pa handang malaman. Aalis si Lisa. Bumagsak si Loisa, nanginginig. Close-up ng kanyang kamay na nakahawak sa isang Biblia, ang kanyang pananampalataya ay itinutulak sa limitasyon. Ang binhi ng katotohanan. Dumating si Lisa sa isang abandonadong bahay, nakilala ang isang matandang manggagamot. Nag-uusap sila sa isang sinaunang wika. Nakatanggap si Lisa ng isang garapon, sa loob ay itim na abo. Healer, bumubulong. Dugo ng tao maaaring magpatawag ng mga demonyo. Ngunit ang sarili mong dugo ay nagbibigkis sa mga demonyo. Handa ka na ba? Tumango si Lisa. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang 17 taong gulang na batang babae, ngunit sa isang taong nakipagkasundo sa kadiliman. Lisa, sabihin mo, hindi ko pinili ang landas na ito. Ang pagkamatay ng aking mga magulang ang pumili nito para sa akin. At kung maghihintay ang impyerno, ako mismo ang magbubukas ng mga pintuan. Sa tuktok ng burol, sa ambon, nagsisindi ng apoy si Lisa ng mag-isa, bumubulong ng isang spell. Mula sa malayo, lumitaw ang isang pares ng kumikinang na pulang mata. Tahimik na naglalakad si Lisa sa gabi, may hawak na lampara ng langis, nakatapak sa mga tuyong dahon. Ang crescent moon ay nakasabit sa kalangitan. Huminto siya sa harap ng isang lumang stilt house sa gilid ng kabubatan. Narinig ko ang mga sabi-sabi. Ang tatay na yon ay minsan ay may kalaguyo. Na siya ay nanirahan sa isang liblib, na walang nangahas na lumapit sa kahoy na bahay sa gilid ng bundok. Tinawag nila siyang ang niligawan ng demonyo, ang minamahal ng mga demonyo. Nagtatago si Lisa sa mga anino. Sa isang bitak sa dingding na kawayan, nakita niya ang isang babae, mahaba, umaagos ang buhok, maputlang balat, nakaupo sa gitna ng isang silid na puno ng mga garapon na salamin, mga tuyong dahon, at isang malakas at masangsang na amoy. Naliliwanagan ng buwan ritual sa gabi. Ang babae ay nagpahid ng makintab na itim na likido sa kanyang balat. Siya ay umuungol ng mga incantation sa sinaunang wika. Nagsisimulang magbago ang kanyang katawan, ang kanyang balat ay umuunat, ang kanyang mga mata ay naninilaw, ang kanyang mga pangil ay humahaba. Isang kalahating tao, kalahating hayop na nilalang ang lumitaw. Lisa, bumubulong, humihingal. Oh my God, totoo naman. Naririnig ang sigaw ng isang sanggol. Lumapit ang babae sa isang duyan. Sa malumanay na kilos, binuhat niya ang sanggol, pagkatapos ay biglang ibinuka ang kanyang bibig, ibinaon ang kanyang mga ngipin sa leeg ng sanggol. Tumalsik ang dugo. Tinakpan ni Lisa ang kanyang bibig, naninilid ang mga luha. Tumatakbo siya, nadadapa, gumulong sa putikan. Pumikit ang kanyang paghinga. Pag-uusap ni Tito Elmer. Kinabukasan. Nakaupo si Lisa sa tapat ni Tito Elmer sa isang bakanteng cave. Lumalangit-ngit ang fan.
Nagkwento siya, nanliligaw ang mga mata ng kanyang tiyuhin. Tito Elmer, nakayuko, nanginginig ang boses. Hindi mo dapat alam, di. Lisa. Kilala ko kung sino ang taong iyon. Tito. Ang kanyang pangalan ay Mildred. Ang iyong ama, mahal siya. Bago siya nagpakasal sa iyong ina. Flashback, larawan ng tatay ni Lisa noong binata. Magkahawak kamay sa isang babaeng maitim ang buhok, nananaginip ang mga mata. Sa likod nila, isang kakaibang estatwa na gawa sa kahoy na may mga mata na nakatali sa baging. Isang pangakong nasira. Tito, pagpapatuloy. Ang iyong ama ay nasa ilalim ng isang spell. Mildred ay hindi tao. Siya ay isang nilalang ng dilim. Isang sinaunang aswang sa anyo ng tao. Lisa, pabulong, natigilan. So paano ang nanay mo? Tito. Nang sinubukan siyang putulin ng iyong ama, nagalit siya. Ngunit sa halip na patayin siya, nangako siya sa kanya ng isang bagay. Na kung hindi niya siya pipiliin sa kabilang buhay, ang isa sa kanyang mga anak na babae ay babalik sa kanyang kadugo. Lisa, nanginginig. Ako yon eh. Tumango si Tito. Umihip ang hangin, tinutumba ang kape. Umaalingaw-ngaw ang tunog. Apokalips sa salamin. Umuwi si Lisa. Tumingin siya sa salamin. Ang lumalabas sa salamin ay hindi ang kanyang imahe, kundi isang deformed version, pulang mata, matutulis na ngipin, dugo ang kamay. Akala ko mangangaso ako. Pero baka biktima lang ako na namarkahan mula pa ng kapanganakan. Binasag niya ang salamin. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang kamay, bumabad sa kakaibang tatoo sa kanyang pulso, isang simbolo na dati niyang inakala ay birthmark. Scene 6, nataranta si Loisa, tahimik na naghahanda si Lisa. Nakita ni Loisa si Lisa na iniimpake ang pilak na kutsilyo, holy oil, asin at anting-anting sa isang bag. Sinubukan niyang pigilan siya, ngunit itinulak siya ni Lisa palayo. Loisa, umiiyak. Hindi na kita nakikilala, hindi ka parehong tao. Lisa, malalim na boses. You've never been normal, Loisa. You're the offspring of a mistake. And you're about to make it right. Aalis si Lisa, ang kanyang anyo ay kumukupa sa ambon. Si Loisa ay bumagsak sa sahig, kumulog sa labas. Isang abandonadong kubo sa gitna ng kagubatan. Nakatayo si Lisa sa gitna ng isang bilog na dugo na may hawak na kutsilyo sa buto. Nag-aapoy ang apoy sa paligid ng isang spell na inukit sa lupa. Ang hangin ay umuungol tulad ng pag-iyak ng isang nawawalang kaluluwa. Hindi na ako ang babaeng dati. Walang puwang para sa mga luha sa akin. Mayroon lamang apoy at mga sumpa ng dugo na sumisigaw para sa hustisya. Inilagay ni Lisa ang isang lumang larawan ni Mildred sa gitna ng bilog. Nagpatulo siya ng dugo mula sa kanyang kamay papunta sa larawan, bumubulong ng nawawalang wika. Parusa mula sa dilim. Sa bahay ni Mildred, nakababad siya sa batog nang magsimulang manginig ang kanyang katawan ng marahas. Natuklap ang kanyang balat, umaagos ang dugo sa kanyang mga mata at ilong. Sumisigaw siya, may halong demonyo ang kanyang boses. Mildred, sumisigaw. Walang hiya ka. Lisa. Si Lisa ay nakatayo sa gitna ng kagubatan, ang kanyang mukha ay pawis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Umaagos ang dugo mula sa ilong niya. Lumalakas ang hangin at umiikot. Siya ay bumagsak. Isang babala mula sa kanyang kapatid.
Sumugod si Loisa sa kanyang kapatid, sinusubukang tulungan siyang makatayo. Si Lisa ay sumuray-suray, ang kanyang mga labi ay nagiging asul. Loisa, nataranta. Anong ginagawa mo? Nagiging ang bagay na gusto mong sirain. Lisa, sumisingit sa kanyang mga ngipin. Wala kang choice, Em. Loisa, mayroon ka sa akin. Mayroon kang isang pamilya. Ngunit sinusunog mo ang iyong sarili sa apoy ng puot na iyon. Hindi sumagot si Lisa. Nakatingin sa malayo ang kanyang mga mata. Isang itim na ibon ang lumipad mula sa kung saan na gumagawa ng nakakatakot na tunog. Kumalat ang tsismis at takot. Nagtitipon ang mga taga-nayon sa harap ng simbahan. Bulong ng isang matandang babae. Matandang babae. Nakita ko siyang naglalakad sa kakahuyan sa kalagitnaan ng gabi na may hawak na kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay parang dugo. Lalaki. Ang anak ng iyon. Lisa ay isang mangkukulam. Isang mangkukulam. Ang larawan ni Lisa ay nakapaskil sa dingding na parang wanted na tao. Bawal lumabas ng bahay ang mga bata. May nakasabit na krus sa harap ng bawat bahay sa nayon. Revelasyon ni Tito Elmer. Tumakas si Lisa sa bahay ni Tito Elmer na nagtitimpla ng kape, nanginginig ang mga kamay. Tito, nag-aalangan. Lisa, alam mo ba? Mildred ay isang maliit na lintlang. Lisa, anong ibig mong sabihin? Tito, may network. Isang sistema. Naakit ang mga buntis na babae, ipinagpapalit nila ang kanilang mga sanggol sa pera, gamot o pangakong makatakas sa kahirapan. Pagkatapos nawawala ang mga sanggol. Lisa, natatakot. Ibenta mo sila sa dyablo. Tito, tango. At itinataas nila. O kainin sila kapag namumula pa sila. Madugong pagpili. Gabi. Nakatayo si Lisa sa harap ng altar ng pamilya, may hawak na itim na anting-anting. Maaari akong tumigil dito. Bumalik. Bilang isang kapatid. Bilang isang tao. Ngunit kung gagawin ko, sino ang maglilibing sa mga natitirang demonyo? Pipunit ni Lisa ang anting-anting, uminom ng isang patak ng makapal na itim na likido. Tumingala siya sa altar. Lisa, pabulong. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Dad. Pero hindi na ako makakabalik. Ang salamin ay bitak at ang puso. Tahimik na umalis si Loisa ng bahay. Nag-iwan siya ng maikling liham, hindi na kita masusundan. Ayokong mawala ka pero ayokong mawala sa sarili ko. Binasa ni Lisa ang sulat. Bumagsak ang mga luha sa unang pagkakataon sa mga buwan. Binasag niya ang salamin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na demonyo ang refleksyon, kundi isang malungkot, payat, haggard na babae. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang demonyo. Ito ay ang katotohanan na tayo ay naging isa ng hindi nalalaman. Tahimik na nakatayo si Lisa sa gitna ng parang asin na dating sinaunang sementeryo. Nililipad ng hangin ang kanyang buhok. Sa di kalayuan, ang mga mata ng isang bata ay nakatingin sa kanya mula sa mga palumpong, mga pulang mata, tahimik. Akala ko paghihiganti ang patutunguhan. Pero lumalabas gate lang ito. At sa kabila ng gate na yon ay impyerno. Si Benji, ang ampon ni Lisa, ay humahantong sa daan patungo sa sinaunang sementeryo,
kung saan si Mildred ay nagdaraos ng seremonya ng pagsasakripisyo ng bagong silang na sanggol. Benji, sigurado ka ba? Wala nang babalikan sa pagkakataong ito. Lisa, hindi ka na bumalik, Benji. Biglang, mula sa dilim, dalawang nilalang ng sigbin ang tumalon. Kulubot ang balat na parang mumis, mga mata na walang pupil, mga kuko na kasing haba ng masyete. Ang isa ay kumapit ng husto sa dibdib ni Benji. Ang dugo ay nag-spray ng pula sa dingding na bato. Lisa, sumisigaw. Benji! Bumagsak si Benji, hinal na hinal. Bumulot si Lisa ng pilak na kutsilyo, sinaksak ito sa lupa, agad na sumabog sa asul na liwanag, dahilan para umatras si Sigbin. Ang nakamamatay na paghaharap. Mildred na hakbang palabas ng ambon. Ang kanyang pagtawa ay umaalingaw-ngaw tulad ng isang tansong kampana mula sa isang sinaunang libingan. Siya ay nagsusuot ng balabal ng balat ng isang bata, at sa kanyang kamay ay isang kutsilyo na may mga sinaunang inskripsyon. Mildred, sa tingin mo nanalo ka. Nabuhay ako ng daan-daang taon. Kinain ko ang puso ng iyong guro, ang puso ng iyong inahi. Lisa, nakipagkamay, galit na galit. At ngayong gabi ibabalik kita sa kung saan ka nararapat. Ang dalawa sa kanila ay nagsasalpukan. Ang mga pilak na kutsilyo ay sumasalubong sa mga itim na kuko. Dugo ay umaagos. Ang hangin ay umaalulong. Isang sinaunang ritual ang naisaaktibo kapag si Lisa ay gumuhit ng selyo gamit ang kanyang sariling dugo na tinatawag ang Iso Cutter na alindog. Pagkakanulo mula sa loob. Lumalabas ang isang grupo ng mga kababaihan, ang mga nagbebenta ng kanilang mga anak kay Mildred. Balak nilang iligtas siya. Ngunit nang makita nila ang mga bangkay ng mga bata na itinapon na parang basura na palitan ang kanilang mga mata. Babae nanginginig. Ano nagawa na natin? Ibang babae. Nasaan ang anak ko? Ibigay mo sa akin ang anak ko. Pinunit nila ang nagbubuklod na alindog. Sinunog ang larawan ni Mildred. Pinipigilan siyang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Mildred na sigaw, halatang nanghina. Ang presyo ng pagpipilian. Nang malapit nang matapos ni Lisa ang ritual ng pagtatatak, isang matinis na hiyaw ang tumunog. Lumingon siya, kinalagkad si Loisa sa kakahuyan ng isang sigbin. Lisa, sumisigaw, may dugo sa mukha na naghahalo sa ulan. Hindi. Hayaan mo ang kapatid ko. Mildred, hinihingal, tumatawa ng malungkot. Maaari mo siyang iligtas. O patayin mo ako. Piliin mo. Lisa. Natigilan si Lisa. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa kutsilyo. Sa isang banda ay ang buhay ng kapatid niya, sa kabilang banda, ang tanging pagkakataon niya para wakasan ang sumpa ng pamilya. Lisa, sabi, ang bawat desisyon ay nag-iwan ng peklat. Ngunit ang ilang mga peklat ay dumudugo habang buhay. Buhay at kamatayan desisyon. Malakas na sumisigaw si Lisa, hinagisan ng kutsilyo si Mildred, ngunit kasabay nito ay tinapakan niya ang spirit seal gamit ang kanyang mga paa, na itinutulak ang huling bahagi ng kanyang espiritong kapangyarihan pabalik sa selyo.
Si Mildred ay nagsimulang manigarilyo, sumigaw, maghiwa-hiwalay. Pabagsak si Lisa, pagod na pagod. Tumakbo si Loisa sa kanya, lumuhod sa tabi niya. Nandoon pa rin si Benji, buhay, ngunit walang malay. Katahimikan pagkatapos ng bagyo. Tumigil ang ulan. Sa maputik na lupa, tanging dugo, bakas ng paa, at sunog na katawan ni Sigbin ang natitira. Nakahiga si Lisa sa gitna ng selyo, nakapikit ang mga mata. Loisa, humihikbi. Iniligtas mo ako, ngunit sino ang magliligtas sa iyo mula sa iyong sarili? Nakahiga si Lisa sa gitna ng anting-anting, na bahira ng dugo ang kanyang kamiseta. Ang kabilugan ng buwan ay nasa itaas, ang pilak na liwanag nito ay tila bumagsak sa kanya. Niyakap ng mahigpit ni Loisa ang kanyang kapatid, umiiyak sa malamig na lupa at sa malayong kulog. Loisa, hikbi. Ate, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Iminulat ni Lisa ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pupil ay namumula. Kinuha niya ang kamay ng kanyang kapatid, inilagay ito sa kanyang puso, pagkatapos ay inilagay ang huling anting-anting sa palad ni Loisa. Lisa, pabulong. Teka lang, kapag namula muli ang langit sa dugo, malalaman ko na ang gagawin. Pumutok ang isang berdeng ilaw mula sa spell, na bumabalot sa buong katawan ni Mildred. Ang aswang ay sumisigaw, ang kanyang katawan ay nawasak sa itim na alikabok, umiikot sa langit. Ngunit bago siya mawala, ang anino ni Mildred ay naiwan sa bato, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin ng diretsyo kay Lisa. Mildred, bumubulong sa hangin. Ang dugo ko hinding-hindi mawawala. Ang kasal sa dim light. Lumipas ang oras. Isang simpleng kasal sa simbahan sa nayon. Nakasuot ng puting damit pangkasal si Loisa. Hawak ang kamay ni Banjo. Maaliwalas ang mukha, ngunit may bakas pa rin ng kalungkutan ang mga mata. Ngumiti ang mga taga-nayon, ngunit sa likod nila ay nag-aalala ang mga tining na parang natutulog lang ang kasamaan. Loisa, salaysay. Hindi patay ang kapatid ko. Naglaho siya sa kabubatan. Mula noon, wala nang nakakita sa kanya, tanging ang tunog lang ng hangin na humahampas sa mga puno tulad ng kanyang pagbulong. Ang tagabantay ng kadiliman. Sa gitna ng malalim na kagubatan, kung saan hindi naaabot ng liwanag, isang kubo na kawayan ang lumitaw. Umupo si Lisa doon, natatakpan ng kanyang mahabang buhok ang halos buong mukha. Ang kanyang mga kamay ay umuukit ng mga anting-anting sa kahoy. Sa dingding ay nakasabit ang mga alaala, isang lumang pilak na kutsilyo, isang piraso ng tela mula sa damit pangkasal ni Loisa, isang bote ng pinatuyong dugo. Lisa, liwanag na parang ambon. Hindi na ako tao o demonyo. Isa na akong kumikislap na lampara sa kadiliman. Ang huling nagbabantay sa harap ng mga pintuan ng impyerno. I restart ang loop. Ang eksena ay nagbago sa isang maliit na bahay. Isang oyayi ang narinig. Isang batang ina ang may hawak ng isang bagong silang na sanggol. Ang sanggol ay nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Sa kanyang mga mata may pulang apoy. Bumukas ang pinto, malakas ang ihip ng hangin. Isang lumang larawan ang bumagsak sa lupa, larawan ni Mildred noong bata pa, nakatayo sa tabi ng isang lalaking may mukha tulad ni Banjo. Isang bagong tipan.
Sa burol, si Lisa ay tahimik na nakatayo, hawak ang kanyang salamin at nakatingin sa malayo. Pinagmamasdan niya ang bahay kung saan ipinanganak ang bata. Nililipad ng hangin ang kanyang buhok. Close-up ng kanyang mga mata, ang isa ay normal na kayumanggi, ang isa isang ligaw na dilaw. Lisa, pabulong. Kung hindi maalis ang sumpa kung gayon may magbabantay dito magpakailanman. Ang screen ay kumukupas sa itim. Ang tawa ng isang bata ay narinig, pagkatapos ay naputol ng umaalulong na hangin at ang pagkamot ng kahoy na pinto. Huling line. Batay sa mga pangyayaring ikinuwento ng mga taga-sityo Pamahaw, isang lugar kung saan walang nangahas na manatili pagkatapos ng paglubog ng araw. Nagtapos ini pelikula, pero tuloy ni kwento.